I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Mayroon tayong upload videos mga besa. Kailangan natin kapit kamay magdasal na sana po ay magkaroon po tayo ng tuloy-tuloy ng kapayapaan sa Pilipinas, no? Tama na po yung politika, tama na po yung mga pagbabanta, tama na yung kaguluhan pagdating sa politika. Sapagkat ito sa 2025 dahil alam po natin araw ng EDSA yan, ano? So mayroong may panawagan ito si PNP Chief Acorda mga kababayan na sa rally ay mahigpit na babantayan na dahil kung magkaroon po ng tension or pag-aaklas laban sa gobyerno, hindi sila mag-atubili na susupili nila itong mga ito, no? So para sa mga tao na gustong agawin ang pwesto ni Pangulong Marcos Jr., ito lagi nyo patandaan, kahit kailan hindi po kayo magtatagumpay. Lalo't binoto po ng taong bayan yan, 31 milyon. Hindi po siya binoto ng mga anti-Marcos, lalo na mga DDS. Okay? Sa mga Marcos loyalists, ipagpray natin ang proteksyon at safety ni Pangulong Marcos Jr. at ang bansang Pilipinas. Huwag natin po hayaan na makabalik sa pwesto o sa Malacanang ang isang pamilya na walang ginawa kundi manggulo. Tandaan po ninyo, kakampi nila ang isang bansa na talagang alos gusto nila kamkamin ang Western Philippine Sea. Gusto nyo ba? Pagharian tayo ng bansang Chikwa? Siyempre hindi. Kaya ipagtatanggol natin ang sariling atin. Huwag natin hayaan na makabalik sa pwesto itong mga ito na gusto lang agawin ang pwesto ni Pangulong Marcos Jr. Na gusto lang agawin ang palasyo at sila ang mamuno. Tingnan nyo, mga sugapa talaga sa kapangyarihan itong mga taong na ito. Walang alam kundi manggugulo. Ngayon pa, unti-unti na gumaganda ang ekonomiya ng bansa sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Kasi guys, mayroon akong nakita na video na kulay green na sinasabi doon Sara na. So magkakaroon sila siguro ng pagmamarcha, hindi ko alam, pero ayon po doon sa nakikita ko, nag-usap-usap sila na magsama-sama kasi sabi doon Sara na. So para sa akin, alam nyo, himbis magtrabaho na lang kayo para sa pamilya nyo, iwasan natin po ang kaguluhan sa bansang Pilipinas. Dekada na, sawang-sawa na ang mga Pilipino. Sana po kapayapaan na lang, magtulungan na lang po at magkakaisa. Kaya bayan, lalo na sa mga Marcos loyalists and supporters, nako, wag tayong papayag, no, na mamayanihan tayo ng ng mga taong gusto lang talagang mangaga ng pwesto ng ating Pangulong Marcos Jr. At ito po guys ang panawagan ni PNP Chief Acorda sa mga tao na talagang gustong manggulo, ay siyempre hindi sila mag-atubili na susupilin sila, no? So kung mag-rally kayo, dapat mag-rally lang kayo ng matino, ng peaceful, na walang bahid na pagtatangka, no? Ito po ang sinasabi niya. Para sa lahat mga kababayan, ito ay courtesy po ng Unity TV News and Rescue. Ito po ang sinabi ni PNP Chief Acorda. Pakinggan niyo po, no? Ito po ay sinadya ko talaga i-upload para po malaman po ng lahat. Monitor na banta ang pambansang pulisya. Magdaragdag at maghihigpit pa sila ng seguridad. At bagamat magpapatupad sila ng maximum tolerance, hindi mag-aatubili ang kanilang mga tauhan na umaksyon kung kinakailangan. Hindi rin aniya palalampasin sakaling may manawagan ng pag-aaklas laban sa pamahalaan, kahit na ito'y ginawa dahil sa bugso ng damdamin. Will be firm in that aspect. Bugso ng damdamin is not an excuse. Most if they are elected officials or government officials, they should be responsible enough in their pronouncement. Cebu, we were told may mga ibang politiko doon na nag-gather and is still monitoring, but to our assessment, manageable naman.
Kinumpirma ng Philippine National Police na mayroong mga politiko na dadalo sa nakatakdang rally sa Manila at Cebu sa linggo February 25. Kaya kahit walang namomonitor na banta ang pambansang pulisya, magdaragdag at maghihigpit pa sila ng seguridad. At bagamat magpapatupad sila ng maximum tolerance, hindi mag-aatubili ang kanilang mga tauhan na umaksyon kung kinakailangan. Hindi rin aniya palalampasin sakaling may manawagan ng pag-aaklas laban sa pamahalaan kahit na ito'y ginawa dahil sa bugso ng damdamin. We'll be firm in that aspect. Bugso ng damdamin is not an excuse. Most of if they are elected officials or government officials, they should be responsible enough in their pronouncement. So yun mga kababayan, narinig nyo? But anyway, pagdasal po natin na sana kapayapaan pagkakaisa, no? Ang mamayani sa bansang ito. Thank you guys for watching. See you again on my next upload video. Bye and baboos. God bless Philippines. Kayong mga Pilipino na iba na anti-government, nako, magtrabaho na lang kayo para sa inyong pamilya. Kaysa sumama kayo sa mga rally-rally, wala kayong mapapala dyan. So, kailangan ipagpahinga natin ang bansang Pilipinas. Ika nga, gawin nating mapayapa ang ating pamumuhay, no? Mag-iwas-iwas tayo sa gulo. So yun guys, see you again. Bye and baboos.